Nagsisimula ang pelikula sa isang grupo sa pangunguna ni Haring Nebseret na sinira ang pinto ng isang sinaunang libingan. Ang libingang ito ang libingan ni Haring Memtep. Kasama ni Nebseret ang isang paring babae na nagngangalang Menefer, na laging may dalang falcon at may kakayahang makita ang nakaraan. Pinayuhan niya ang hari na ang kanilang hinahanap ay nasa loob ng kabaong ni Haring Memtep. Binuksan ang kabaong at sa wakas ay natagpuan ni Nebseret ang bagay na kanyang hinahanap, ang pangil ng espada ni Anubis na may napakalaking kapangyarihan. Matapos makuha ang espada ay sumiklab ang mga masaker sa lahat ng dako. Natalo ni Nebseret ang kanyang mga kaaway, bumuo ng isang makapangyarihang hukbo ng mga mandirigmang lobo, at idineklara ang kanyang sarili bilang Diyos-Hari sa kanila. Gayunpaman, isang kaaway ang nananatiling hindi nalupig, ang huling nag-iisang inapo ng dakilang tribo ng Akkadian, na kilala sa palayaw na ang Haring Alakdan o Scorpion King. Inutusan ni Nebseret si Menefer na ipadala ang kanyang falcon upang hanapin siya. Pagkatapos ay makikita natin ang isang panday na nagtatrabaho kasama ang isang batang lalaki na nagngangalang Abe. Pinangarap ni Abe na maging isang mahusay na mandirigma at naghangad ng isang espada, ngunit ang panday na nagngangalang Matias ay tumangging gumawa ng mga espada at gumagawa na lamang siya ng mga itak upang matulungan ang mga magsasaka sa nayon. Madalas na tumutulong si Matias sa mga taga-nayon, at kadalasan ay nangangaso sa kanyang libreng oras. Samantala, sinusundan ng mga tauhan ni Nebseret ang halal ni Menefer upang hanapin ang kinaroroonan ng Haring Alakdan. Pagkatapos ay sinimulan ng nasasakupan ni Nebseret na si Kenza na tanungin ang mga taga-nayon. Sinabi niya na hinahanap niya ang Haring Alakdan o si Matias, ngunit itinanggi ng ama ni Abe na naroroon ang hari at sinabing hindi nila kilala ang pangalang hinahanap niya. Nang hindi mahanap ang kanyang target, iniutos ni Kenza na sunugin ang nayon at patayin ang ama ni Abe. Sa kritikal na sandaling ito, biglang lumitaw si Matias at naganap ang isang labanan. Nabunyag na si Matias ay ang Haring Alakdan na nagtatago at nagbabalat kayo bilang isang panday. Naganap ang isang matinding laban ngunit dahil mas marami ang mga kalaban ay madaling natalo si Matias. Sa gitna ng labanan ay tumakbo si Abe upang tulungan si Matias ngunit sa kasamaang palad ay pinatay siya ng malupit na si Kenza. Hindi nagtagal ang sugatan na si Matias ay dinakip at dinala upang ibigay kay Nebseret. Pagdating ng gabi ay huminto sila upang magpahinga. Mahigpit na binabantayan si Matias, ngunit isang babae ang nakalusot sa kanilang pagbabantay at nawala ng kontrol ang lahat ng mga gwardya. Dinala niya si Matias sa isang ligtas na lugar at sinubukan na gamutin ang mga sugat nito. Kinabukasan ay nagkamalay na si Matias at nagpakilala ang babae bilang tala. Habang sa kabilang banda ay iniulat ni Kenza kay Nebseret na ang nabihag na Haring Alakdan ay nakatakas dahil sa tulong ng isang tao. Nang marinig ito ay nagalit si Haring Nebseret dahil itinuturing niyang isang matinding kaaway ang Haring Alakdan na dapat agad na patayin. Pagbalik kay Tala at Matias na pinagpipilitan pa rin na isa siyang panday ngunit alam na ni Tala ang tunay niyang pagkakakilanlan. Isiniwalat ni Tala na siya ang anak ni Balthazar na hari ng Nubia. Dito ay nagulat ang Haring Alakdan dahil ang hari ng Nubia ang kanyang pinakamalapit na kakampi. Ikinwento ni Tala sa kanya ang tungkol kay Haring Nebseret na pumapatay sa Ehipto gamit ang espada ni Anubis, at ipinaliwanag na ang tanging bagay na makakapigil sa kanya ay ang aklat ng mga kaluluwa. Hiniling niya sa Haring Alakdan na tulungan siyang makuha ang libro, ngunit hindi siya interesado na makialam. Pagkatapos ay kinuha ni Tala ang isang punyal na may hawakan na ulo ng lobo, habang sinasabing tutulong siya sa pagpatay sa may-ari nito. Agad na nakilala ng Haring Alakdan ang punyal na ito na ginamit sa pagpatay kay Abe. Pagkatapos ay iginiit ni Tala na ang Haring Alakdan ay isang mandirigma na ang tadhana ay palayain ng mga kawawang kaluluwa. Samantala si Menefer na nagmamasid sa pamamagitan ng mga mata ng kanyang espiyang falcon, ay nagulat na ang Haring Alakdan at si Tala ay papalapit sa 13 lambak ng buwan kung saan matatagpuan ang aklat ng mga kaluluwa. Nabanggit din niya na ang aklat na ito ay may kapangyarihang masira ang espada ni Anubis. Makikita ang Haring Alakdan na tumatawid sa isang tigang at mabuhanging rehiyon. Doon ay bigla siyang huminto, itinapon ang kanyang sandata at hiniling kay Tala na gawin din ito. Maya-maya ay makikita ang mga palaso na lumilipad sa paligid nila kasunod ang paglitaw ng mga taong buhangin, isang tribo na mangangaso na kilala bilang itim na palaso. Ang dalawa ay nahuli at ikinulong. Pagkatapos ay sinabi ng pinuno na si Uruk na pumasok sila sa kanyang teritoryo nang walang pahintulot kaya dapat silang patayin. Nang makita si Tala ay agad na nahumaling si Uruk sa kanya, itinanong niya ang tungkol sa Haring Alakdan kung saan sumagot lamang si Tala na ang lalaking katabi niya ay isa lamang panday ng kanyang ama. Ngunit si Saman na kanilang shaman ay may ibinulong na isang bagay kay Uruk.
Tila, nakilala ni Shaman ang maalamat na Haring Alakdan dahil sila ay nagmula sa silangang lupain. Si Uruk, na nakikita ang Haring Alakdan bilang hindi karapat-dapat sa titulong dakilang mandirigma ay buong tapang na hinamon siya. Ang Haring Alakdan ay tumugon kay Uruk ng mahinahon ngunit matatag. Sa wakas ay napagkasunduan na bibigyan ng pagkakataon ng Haring Alakdan na tumakbo, at si Uruk ay magpapadala ng 4 na lalaki upang mahuli siya at patayin. Isa-isang natalo ang mga lalaki at sa wakas ay nabihag niya si Uruk. Pagkatapos ng pangyayaring ito, napansin ni Uruk na hindi sila pinatay ng Hari ng Alakdan, kahit na nagkaroon siya ng pagkakataon. Ito ay lubos na humanga at nagbigay pugay kay Uruk, kaya naman sa wakas ay pinalaya ang Hari ng Alakdan at si Tala. Samantala, patuloy na sinundan ng Scout Falcon at ni Kenza ang Hari ng Alakdan patungo sa ika-13 lambak ng buwan. Narating na ni Tala at ng Hari ng Alakdan ang lugar, kung saan makikita sa harap nila ang isang mabuhanging kalawakan na tinatawag na ika-13 lambak. Sinamantala ng Hari ng Alakdan ang pagkakataon, hiniling ng Hari ng Alakdan kay Tala na sabihin sa kanya ang tungkol sa aklat ng mga kaluluwa. Ipinaliwanag ni Tala na ang templo kung saan nakaimbak ang aklat ay maaari lamang pasukin sa gabi ng asul na buwan, na nangyayari sa isang 3 taong siklo, ibig sabihin ay magaganap ito ngayong gabi. Sinabi ni Tala na hindi sila maaaring pumasok sa pamamagitan ng normal na pinto, kundi sa pamamagitan ng isang gate o portal. Pagdating sa harap ng gate ay binasa ng Hari ng Alakdan na nakakaintindi ng mga sinaunang sulatin sa Sumerian, ang inskripsyon sa itaas ng portal na siyang umuulit ng anyo. Dagdag pa ni Tala na ang buwan ay umuulit kada 30 araw, at ang asul na buwan ay umuulit sa anyo nito kada 3 taon pagkatapos ng tag-init. Dahil walang ibang palatandaan, hiniling ng Hari ng Alakdan kay Tala na basahin ang balumbon na dala niya. Nakasaad sa balumbon, pagkatapos mong malagpasan ang hangganan ng buwan na bato, humakbang ka ng 400 hakbang patungong Hilagang Silangan. Agad na dinala ng Hari ng Alakdan si Tala sa direksyong itinuro. Dito ay nakakita sila ng isang bilog na bato na kahawig ng isang pentagram at agad na nag-install si Tala ng isang aparato na dala niya. Dahil sa talino ni Tala ay nag-activate at nag-reflect ng malabughaw na liwanag ng buwan na naging dahilan upang maging aktibo ang portal. Pumasok ang dalawa at dinala sila ng portal sa isang pasilyo. Doon ay nakakita sila ng isang silid na may mesa na may libro. Tinanong ng Hari ng Alakdan si Tala kung ano ang itsura ng aklat ng mga kaluluwa, kung saan sumagot si Tala na hindi pa niya ito nakikita. Habang naghahanap ay bigla silang inatake ng isang golem at muntik na silang mapatay. Ngunit sa kabutihang palad ay isang magandang babae na nagngangalang Amina ang lumitaw at sinabihan ang golem na huminto. Nagpakilala si Tala kay Amina at ipinaliwanag ang layunin ng kanilang pagbisita na hanapin ang aklat ng mga kaluluwa. Pagkatapos ay ikinwento ni Tala kay Amina ang tungkol sa isinumpang espada, ang pangil ni Anubis na lumalaganap sa Ehipto at hindi pa natatalo. Nagmakaawa siya kay Amina na ibigay sa kanila ang aklat ng mga kaluluwa. Gayunpaman ay sinabi ni Amina ang katotohanan na siya mismo ang aklat ng mga kaluluwa. Ipinaliwanag ni Amina na siya ang mga pangalan ng mga kaluluwang sapilitang kinuha ng espada ni Anubis. Sa kabilang panig, narating na ni Kenza at ng kanyang mga tropa ang teritoryo ng itim na palaso, ngunit agad silang naharang ni Uruk at ng kanyang mga tauhan. Sinubukan ni Kenza na bayaran si Uruk upang makadaan sila sa ika-13 lambak ng buwan, ngunit hindi pumayag si Uruk at sinabi na makakadaan lamang sila kung kasing husay nila ang Hari ng Alakdan kaya walang nagawa si Kenza at umalis upang tahakin ang ibang ruta. Pagbalik sa grupo habang mainit na nag-uusap ang dalawa ay nagulat sila sa sigaw ng golem. Lumalabas na sumigaw ang golem nang pumasok si Tala bit-bit ang apoy ng lampara na dala nito. Dito ay nalaman ng Hari ng Alakdan na ang golem ay natatakot sa apoy at tumakbo na naging dahilan ng pagkakahiwalay kay Amina. Di nagtagal ay lumakas ang apoy at dahil walang pagpipilian ang tatlo ay lumabas sila at napadpad sa dalampasigan kung saan sila nagpahinga, at dito ay sinabi ni Amina ang dahilan kung bakit natatakot ang golem sa apoy. Sinabi ni Amina sa dalawa na luwad si golem, ang pagpapakita ng apoy ay gagawin siyang bato. Habang nag-uusap sila, sa kasamaang palad ay dumating ang mga tauhan ni Kenza at nagkaroon ng labanan. Sa kalagitnaan ng laban ay biglang dumating ang golem at madali nilang natalo ang mga alipores. Sa kabilang panig, binisita ni Haring Nebsarek ang prinsipe ng Nubia at agad itong pinatay. Si Amina, na nasa dagat ay ipinaalam kay Tala na ang kanyang kapatid ay namatay sa kamay ni Nebsarek dahil sa pagtatanggol sa kanyang bansa ng may karangalan at dignidad. Hiniling ni Amina kay Tala na maging matatag at ipagpatuloy ang kanyang pakikibaka.
Pagkatapos ng mahabang paglalakbay ay nakarating sila sa lupa at nagsimula ng isang mahabang paglalakbay nang naglalakad patungo sa sinaunang libingan ni Haring Memtep. Bagamat nabunyag na ang katotohanan tungkol sa aklat ng mga kaluluwa, naghahanap na sila ngayon ng isa pang palatandaan upang sirain ang sumpa ng espada ni Anubis. Nakarating sila sa libingan ni Haring Memtep na ninakawan na ni Haring Nebseret. Ang golem, na natatakot sa apoy ay napilitang takpan ang kanyang mga mata ng tela. Sa loob ay napansin ni Amina ang isang estatwa doon, kaya agad na kinuha ni Matias ang sandata ng golem at binasag ito. Sa wakas ay natagpuan nila ang isang buo na balumbon. Ang balumbon ay naglalaman ng isang tala sa Sumerian na agad namang binasa ni Amina na mahusay sa sinaunang wika. Nakasaad sa tala na si Haring Memtep ay sinalakay ng mga kaaway mula sa lahat ng panig, kaya tinawag niya ang daigdig ng mga patay na gumawa ng espada upang nakawin ang mga kaluluwa ng kanyang mga kaaway na nagbigay ng napakalaking kapangyarihan sa kanya. Pagkatapos ay bumalik si Haring Memtep upang salubungin ang kanyang maharlikang babae na nagsilang ng isang anak na babae. Ang balat ng kanyang anak na babae ay may mga pangalan ng mga taong napatay ng espada. Ipinaalam ni Anubis kay Haring Memtep na ang tanging paraan upang wakasan ang sumpa ay ang pagsira sa aklat ng mga kaluluwa. Iyon ang panlilinlang ng Diyos ng daigdig ng mga patay, kung saan kinailangan patayin ng hari ang kanyang nag-iisang anak. Ngunit isang makapangyarihang salamangkero ang nagligtas sa sanggol, at itinusok ni Haring Memtep ang espada sa kanyang sariling puso at itinala ang kanyang sarili sa aklat ng mga kaluluwa. Mula sa tala, nalaman na si Amina ay anak ni Haring Memtep na nabuhay ng maraming siglo. Sa wakas ay napagtanto nila na ang tanging paraan upang sirain ang sumpa ay ang pagsira sa aklat ng mga kaluluwa na si Amina mismo. Pagkabunyag pa lamang ng lahat ay dumating na ang grupo ni Kenza at agad na natalo ang hari ng Alakdan sa pamamagitan ng pampakalma. Pagbalik kay Uruk, nakita niya ang isang grupo na dumadaan sa kanyang teritoryo, agad niyang napagtanto na ang hari ng Alakdan ay nabihag ni Kenza, gayunpaman ay wala siyang ginawa. Samantala si Matias, ang hari ng Alakdan ay nilapitan ni Nebseret. Mayabang nitong sinabi na gusto niyang labanan ng hari ng Alakdan at hiniling na ipaalam sa kanya kapag nagising na ito. Ipinaalala ni Mennefer kay Nebseret na patayin agad ang hari ng Alakdan gayunpaman, sinabi ni Nebseret na gusto ng kanyang mga mandirigmang lobo na makitang mamatay ang hari ng Alakdan sa isang laban at gusto niya silang mapasaya. Sa kabilang panig, sa loob ng kulungan ni Tala kasama ang mga nabihag na maharlikang puwersa ay ipinaalam sa mga ito na siya na ang kanilang reyna ngayon at hiniling sa kanila na maging handa sa pakikipaglaban sa kanyang tabi. Si Nebseret na nalaman na si Amina ang tunay na aklat ng mga kaluluwa ay nag-utos sa kanyang mga tauhan na sunugin siya kaya nagsimula ang ritual upang ihain si Amina sa kanilang Diyos. Samantala, sinubukan ni Tala na gisingin ang Haring Alakdan gamit ang kanyang kakayahan, at sa kabutihang palad ay hindi nasayang ang kanyang pagsisikap, nabawi ng hari ng Alakdan ang kanyang kamalayan at nakawala. Dumating ang Haring Alakdan sa tamang oras at sinabihan niya silang lahat na palayain ang kanyang kaibigan. Agad na tumayo si Nebseret at hinamon ang Haring Alakdan sa isang tunggalian. Sa bangin, nakita ang mga taong pinamumunuan ni Uruk na dumarating upang tulungan ang Haring Alakdan. Samantala sa kabilang panig ay ginamit ng golem ang kanyang lakas upang sirain ang mga kadena na gumagapos sa kanya at tumulong sa pagpapalaya sa iba pang mga bihag. Sa isang pagkakataon, sinubukan ng golem na iligtas si Amina gayunpaman, agad siyang inatake ni Nebseret, at ang golem na nagnanais na sirain ang isinumpang espada ay agad itong hinawakan. Lumalabas na determinado siyang mamatay kasama ang espada ni Anubis. Sa laban, ginamit ng hari ng Alakdan ang punyal na pumatay kay Abe upang matagumpay na makapaghiganti. Nagpatuloy ang labanan ng buhay at kamatayan sa pagitan ng hari ng Alakdan at ni Nebseret. Matapos talunin si Nebseret, nakita ng hari ng Alakdan ang espada ni Anubis na buo pa rin sa apoy. Nang makita ito ay tinawag ni Amina ang hari ng Alakdan, hiniling rito na sirain ang sumpa ng espada, may lungkot na sumagot siya na ayaw niya itong masaktan. Pagkatapos ay sinugod ni Amina ang kanyang katawan hanggang sa matusok siya ng espada, at ang kanyang katawan ay dahan-daang nagkahiwa-hiwalay na parang alikabok na nilipad palayo. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!